Biblia sa Aklat ng Filipos at tayo po ay papatuloy sa ating series of Philippians. At nga sa bahaging verses 1 up to 3. Philippians chapter 1, teka po natin ang introduction ito, no? Philippians 1, 1 to 3, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ. To all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi with the bishops and deacons, grace be unto you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you. Ito pong verse 3, kung tayo bibigyan bibigyan po natin pansin itong verse 3. I thank my God upon every remembrance of you. Isa po yan sa sources of joy, Apostle Paul, no? The remembrance of the Philippians. As we have mentioned in our previous lessons from this book, ang theme ng book of Philippians is what? Joy. Joy. At nabanggit natin na of all the books, ito yata ang supposed to be, hindi mo kahahanapan ng joy. Because of the circumstances of the writer, when he wrote the epistle, mukhang hindi ka sasaya kung ordinaryo ka lang na tao, no? Pero mo bilanggo ka, tapos ang theme ng sinusulat mo, joy. He was on the 4th year of his imprisonment in Rome. At siya po ay unjustly treated. He was hated for no valid reason except because of the testimony of Christ. Wala kang freedom to do the things that you love. So gusto mo mag-evangelize, mag-ikot-ikot, mag-visitation, mag-discipleship. But you do not have freedom to do the things that you do. You only make the best of your situation. And dahil bilanggo ka, doon ka nalang makakapag-minister sa mga dadalaw sa iyo. So, ano po ang nangyayari kay Apostle Paul? Not only that, yung pong circumstances ng mga taong sinulatan niya, mukhang wala rin ikasasaya, no? Kung hindi lang sa Panginoon. Dahil, sabi ni Apostle Paul, saksakan sila ng hirap sa financial. Dahil din sila mga imperfections. Pero kung aralin niyo po yung book of Philippians, ito po yung namumukadkad sa joy. Yung po mga salitang joy, rejoicing, for about 13 times, ito po ulit-ulit na mention sa aklat nito. So, dito po sa ating aralin, meron pong 5 na there are 5 specific elements of joy na sinasabi rin ni Apostle Paul. Yung kanyang joy, meron pong 5 elemento, na nabanggit na rito sa aklat na ito. At unang riyan, ito pong nasa verse 3, yung kauna-unahan, yung recollection o yung remembrance. So tuwing maalala niya mga Philippians, nagdudulot sa kanya ng kasiyahan because they only had good memories, compared with other church, although lahat yan, formal niya. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 3, mahal din niya mga taga-Corinthians. Although in chapter 3, makikita niya kung paano niya describe ang mga taga-Corinthians, sobrang immature. They are babes in Christ. So kahit na sila yung mga immature, mga carnal, mahal sila na ni Apostle Paul. Pero ito mga taga-Philippians, meron siyang special na feeling dito dahil pag nababanggit ng Filipos, puro good memories ang mga recall niya nito Kaya isa sa mga element ng kanyang joy, sinishare sa atin dito sa book of Philippians, yung the joy of remembrance, the joy of his recollection of the church in Philippi. Marami siyang mga good memories. Siguro yan din pong natin, yun din siguro ang i-apply natin, Kung gusto nating ma-enhance ang ating joy using our memory, siguro ang ating i-recall sa tao, yung mga good memories sa tao, hindi naman sa
parang nagbulag-bulagan ka sa mga failures, hindi mo naman may sasantabihan eh. Wala naman tao perfecto eh. Kahit gaano mo kamalay isang tao, meron ka makikita naman dyan. Meron ka makikita weakness, meron ka makikita mga failure ng tao na yan. Pero ibig sabihin ng tawag ito, dinanurture mo yung spirit of being appreciative. You go past the negative. Kumbaga, yung mga negative sa tao, lampasan mo na. Huwag ka mag-focus dun sa mga negative niya. Dahil kung negative ang focusan mo sisimangot ka, bandang muli. So, dami nang in-itemize mo lahat. Baka hindi dyo yung resulta niyan sa'yo Before you know it, wala pang 5 minuto baka nakasimangot ka na. Wala mo naalala naman. Mag-aalap na naman yung galit ko. So, para ma-nurture po natin yung habit, yung pagiging appreciative natin. Kasi good Christian character yan, yung magiging appreciative tayo. So, instead na i-recall mo yung mga pagkukulang nitong tao ito sa'yo, mga kasalanan niya sa'yo, pagpasan mo na yun. Di ba sabi sa Bible, love covereth multitude of sins? Di ba meron kanyang verse sa book of Proverbs? Love covereth multitude of sins. Kung baga nakikita mo yung kasalanan, tinatakpan mo na lang, nakakakita ka ng pangit sa kanya, takpan mo na lang, mga skeletons yan yung mga buto na minsan musli, takpan mo na lang, huwag mo nang lalo pang kalkalin at babaho yan, pag kinalkal mo na kinalkal yan Hindi lang ikaw ang mababaguhan niya, pati yung iba, di ba? Kaya pag may nakita ka, gawin mo ng habit yung takpan na lang, takpan mo. Kung hindi ka magtatakip, pagtakpan mo na sa ibang tao. Lahat naman tayo di ba? Lahat naman tayo may mga imperfections. Lahat naman tayo may mga failures, may mga weaknesses. At hindi rin natin ma-appreciate na nagiging parang pulutan tayo, kailangan natin, nagiging pulutan sa mga bahay-bahay, nagiging pulutan sa mga kwentuhan, nagiging So, kung may maalala tayo mga failures ng tao, takpan mo na lang yun, aalalahanin mo yung mga good memories mo sa kanya. So, yun po ang ginawa niya Apostle Paul, Hindi niya sinasabi na perfect ang Philippian Church. Marami rin itong failures. Pero hindi na yung mga pangit ang inalala niya sa Philippian Ang naalala niya yung mga good memories. Ano ba yung pangit sa Philippians? Sa doon yung disunity between the two prominent women members. Si Elias and Syntyche. Sabi niya, I beseech Elias and beseech Syntyche that they be of one mind. Actually, meron nag-go between sa kanila, si Clement, So, meron din mga internal problems sa church. Pero, Paul did not allow that to affect his joy, he went past it. Nilampasan na lamang niya. Kundi ang inalala niya, yung mga pagagandang bagay na maaala sa Philippi. Kaya kung i-recall niya ang church sa Philippi, ang remembrance of the book of Philippi, mag-i-start pa yan, sa Macedonian Paul. Maalala niyo yung start ng second missionary journey. Paul had a total of 3 missionary journeys, Meron siyang 3 missionary journeys. So, ito po yung Israel, ito yung Mediterranean Sea, this is Africa, Europe, Asia. Asia. Pag hinahanap ng Philippines, andun tayo, tatawid tayo ng China Sea. Yan. So, ang first missionary journey, ito lang yan, Cyprus, from Israel to Cyprus, going to Lystra, Derbe, yan. Tapos, balik. Yung second missionary journey ni Paul, sabi niya, balikan natin yung mga pinanggalingan natin dati, sabi niya kay Barnabas, pero hindi natuloy silang dalawa kasi nagkaroon ng disagreement. Gusto ni Barnabas, sama ulit niya si John Mark, sabi ni Paul, wag na, kasi duwag.
nasa pamphilya sila dito, umuwi, natakot, mahirap pala mag-mission, umuwi. So sabi ni Paul, huwag natin isama yan. Hindi mahirap kasama yan, yung mga mahina loob. Pinagpipilan din ni Barnabas. So, hindi sila magkasundo, nag-iwalay sa rin ni Barnabas. Ang isinama na lang ni Barnabas, si John Mark. Nagpunta lang na sila din sa Cyprus. Si Paul naman, sino sinama niya? Silas. Si Silas na, sinama niya. So, lahat ng mga pinuntahan nila, noong first missionary journey, pinaligan nila. Pagdating nila ng Listra, doon na nila pinick up si Timothy. Doon nila namin si Timothy at sinama na si Timothy. Ngayon, purpose sana nila pumunta ng Asia. Umabot na sila ng Bithynia at pupunta na sila ng Mysia. Kaso lang kinagabihan. Nangusap sa kanila ang Diyos sa pamamagitan ng isang panitain, vision. Yung pala, ang plano ng Diyos, ang tagal pa yung Asia sa plano niya sa evangelization. Ang unang i-evangelize ay Europe, mauna mo ng Europe, bago Asia. Kasi mag-evangelize sa Asia, Europe. So, inuna nila yung Europe. Nung gabi na, nakita niyo po yung isang tao na tumatawag sa kanya, come over, help us. So, yun na yung Macedonian call. We have heard the Macedonian call today. So, alam niyo po, ang meaning niya, ang Panginoon ay, unahin nila ang Europe. So, they went to Macedonia. At dyan sa Macedonia, meron isang lugar dyan, ang pangalan ay Philippi, named after King Philip of Macedonia, tatay ni Alexander the Great. At kagaya ng nakagawian niya, Apostle Paul, ang una niyang hinahanap sa mga napupuntahan ng lugar, sinagogue ng mga Hudyo. Wala. Ibig sabihin, walang sinagogue, kaunti lang ang Jewish population sa area. Kasi pag malaki ang Jewish population, ang usually ginagawa ng mga Hudyo, nagtatayo sila ng synagogue. So, saan nagpunta si Paul? Nagpunta na lang sa Riverbank, sa Marikina. Doon sa riverside. So, doon po nagkakatipo ng mga kababaihan for prayer. Kasama nga doon ang isang Gentile businesswoman who was Jewish proselyte. Kumbaga, Gentile siya, na-convert sa Judaism, yun ang tawag sa proselyte. Diba yan ang review ng Panginoon sa mga Pharisees? Ye compass, land and sea. Tinatawid ninyo ang mga isla para kayo makakuha ng proselyte. Alam niyo ba yung Ethiopian yun, no? Ethiopian yun, no? Proselyte yun eh. Taga-Ethiopia yun eh. Taga-rito yun, Ethiopia. Pero bakit siya nasa Israel, sa Jerusalem? Diba? Anong ginagawa niya sa Jerusalem? For yun, for pilgrimage sa temple. Kasi member siya ng Judaism religion. Proselyte din siya. Pag-uwi niya, siguro nakabili siya ng book of Isaiah, binabasa niya, sabi ng Panginoon kay Philip, sige, explain mo sa kanya ang gospel, sabi ni Philip, naintindi mo ang binabasa mo? Paano ko maintindihan? Walang napapaliwanag sa akin. Ang portion na binabasa niya, Isaiah chapter 53. So, proselyte yun. Negro yun eh, Ethiopia. Hindi naman Hudyo yun eh. Pero bakit nag-worship? Kasi proselyte siya. Isang Gentile na na-convert sa Jewish religion. Si Lydia, ganun din. Kasama ni Lydia yung mga kababaihan for prayer. So, nag-preach siya Apostle Paul, sabi ng Acts 16:14, whose heart the Lord opened, that she attended unto the word spoken by Apostle Paul. So, yun ang mga good memories ni Paul sa Philippi. At pinapilitan ni Lydia na tumuloy sila Paul sa bahay niya. Hindi siya pumayag ng tutuloy. Ganun ka-hospitable. So, nag-preach si Paul sa bahayan ni Lydia, nabaptize ang sambahan ni Lydia, at sila yung naging nucleus na kauna-unahang Baptist Church sa Europe. So, yung mga pioneer members, mga charter members ng First Baptist Church sa Europe, mga kapamilya ni Lydia. At nagsimula ang house church doon sa bahay mismo ni Lydia. Eventually, napadagdag pa doon yung family no? Jailor. Diba? Alala yung Jailor? Kasi nung namalagi pa si Paul yan sa Philippi, meron silang na-encounter na isang slave na nag-fortune telling. Yung kanyang mga owners, yung mga may-ari sa kanya, ang laki ng kinikita kasi baga, nagkakatotoo yung mga, siyempre, demon yan eh. Diba?
Ay, paano, mga demon, yung mga alam din sa mga plano ng Diyos sa mga future. May mga nangyayari natutupad dun sa mga fortune telling ng itong slave. Eh, ilang araw na, so buntot siya ng buntot kay Apostle Paul. Sabi ng mga slave, these people are the servants of the Most High God, which preach to us the way of salvation. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng Diyos na katas-asan na nangangaral sa atin ng kaligtasan ng Panginoon. Wala sa Panginoon. Eh, nakasarnas ko. Although tama naman yung sinasabi, di ba? Ako lang. Hindi naman pinagkatiwala sa demonyo yung pag-evangelist. Alala niyo yung legion, yung kulutong, yung manyak sa galaran na, what's your name? Sabi ng mga tao my name is Legion, di ba? Di ba meron gano'n, yung Legion, yung pinagaling ng pumunta sa baboy, yung mga demon, pumunta sa baboy. Sa galaran yun Yun din ang sinabi ng mga demons kilala ka namin! You are the Christ, the Son of God! Sabi ng Panginoon, sige, pamalitan niyo dito. Di ba pinatahimik sila ng Panginoon? Di ba sabi ng Panginoon? Alam ko yan, pero kayo maingay. Bakit, mga kapatid? Hindi po sa demon binigay ang responsibility ng pagpaproclaim. Tungkol kay Kristo. Exclusive right ng mga Baptista ang pagpaproclaim tungkol sa Panginoon. Gusto naman gawin ng mga demons nabawal ng Panginoon Diba? Actually, bato, pwede gawin yun Sabi na ng Panginoon, if these children will not sing, the stones will cry out. Lahat pwede maging instrumento Pwede kang magsalita ang asno, di ba? Ang bato, pwede kang kumanta The stones will cry out. Walang problema sa Diyos ang may means o wala. Kung gustong gawin ng Diyos ang bagay mangyayari. Pero, pinili niya ng mga Christian ang maging mga proclaimers ng kanyang salita. Kaya itong slave na possessed, pinatahimik ng Panginoon ni Paul yung demon dun sa slave girl. Eh, nung tumahimik na, yung demonyo, umalis na dun sa slave girl. Wala nang negosyo. Wala nang fortune telling. Wala nang demon. Naging normal ulit yung bata Eh, sa galit ng mga may-ari, wala na yung kita nila. In-incite nila yung mga tao pagkabulo. Ayun, kaya nabilang God's Paul and Silas sa Philippian jail. Pinagbubugbog sila, kinadena, pero hindi naapektuhan ang kanilang joy. Kumbaga yung kanilang mga sad experiences, yung hatred sa kanila, hindi naka-apekto yun sa kanilang joy. Kumanta pa nga sila, di ba? Praise God. At nung kumanta sila, what happened sa prison? Karoon na earthquake. Tanggal yung mga chains nila. O, yun ang naging daan. Actually, naging daan yan yung testimony nila Paul. Yung may naahawit nila, sabi ng Philippian jailer, Sirs, what must I do to be saved? Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. So, isa pa yan sa mga good memories ni Paul sa Philippi. Inuwi siya ng jailer, hinugasan ng mga sugat nila, pinainan ng pagkain, pinatawag ang mga relatives, nag-Bible study, binaptize ang mga house members, ang mga family members ng jailer. Napadagdag doon sa pamilya ni Lydia at nagkaroon ng kauna-una Baptist Church sa Europe, ang bahay ni Lydia. Yan ang history niya. Ang kauna-una Baptist Church sa Europe, sa Greece, at po sa Philippi, sa bahay ni Lydia. So yung pagiging hospitable ng Philippian Church, isa pa yan sa mga magagandang marirecall, no? Kaya yung recollection ni Paul doon sa Philippian Church, yan ang isa sa mga causes of joy niya, mga good memories ng Philippian Church. Yung conversion, itong family ni Lydia, yung Gaylor, at yung generosity nila, yung pagiging hospitable na pinagpilitan talagang hindi ako mapayag, hindi ka namin magiging bisita. Doon kayo sa bayan namin, tulog kayo ng ilang araw doon, ilang buwan. Gusto nyo, taon. And then, nung umalis na si Paul, dahil hinaharas pa rin sila ng mga Jew, tumakas sila ng Thessalonica hanggang umabot ng Berea. Nung ginawa ng mga taga-Filipos, nagpadala pa rin ng financial assistance kay Paul.
Kaya sabi niya, concerning receiving and giving, no church has communicated with me on this matter except you only. At nung napadpad siya ng Rome, dahil bilanggo na siya, nagpadala na naman sila in the person of Epaphroditus. Nagpadala na naman sila. Kaya tuwing maalala niya, sabi niya nga, not that I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all. I abound, sabi niya. I have learned in all things to be content. In whatsoever I am, I learned to be content. I know how to become rich. I know how to become poor. I can do all things through Christ which strengtheneth me. But I abound, sabi niya, marami naman akong supply dahil nakatanggap ako ng padala niyo na dinala dito ni Epaphroditus. So, yun ang mga good memories, at yan po ang mananatiling trademark ng Philippian Church, pagiging generous. Dahil 50 years later, patay na si Paul, patay na sila Timothy, meron nakapagpad doon na church fathers, ang pangalang Bishop Ignatius. On the way to Rome, para mamatay sa martyr, tumaan siya ng Philippi. Ganun pa rin, tinulungan pa rin siya ng mga taga-Philippi. So, maganda po na maging trademark ng simbahan, yung pagiging generous. Generous sila sa mga men of God. So, ano pa po ang mga good memories? Ano po ni Paul dito sa Philippian Church? Ano pa? Mga good memories niya. So, yung earthquake, na sa kabila ng kanilang mga kadena, they were able to sing, and because of the good testimony, hindi ko sa utak ng DJ Lorian, sabi niya, these men, these people, there's something in them na wala sa akin. Maklase ang peace ng mga tao to. Matindi ang kapayapaan meron ng mga to, ba't ganito? Ngayon lang ako nakapagbilanggo ng ganyang tao. Normally, pag binibilanggo, nangangawa, nagmamakaawa, lumalaban, ito binugbog ng lahat kinadaya naman, maaari ka. Meron nasa kanila na kakaiba na wala sa akin. What made them peaceful? What made them strong? Okay? So, Philippians 4:15 and 16. Philippians 4:15 and 16. Now, ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. Isa sa mga Paul, nila. And then not only that, nung nagkaroon ng famine sa Jerusalem, nagpadala pa rin sila Hindi lang kay Paul Pati sa church sa Jerusalem, 2 Corinthians, 8:1-5. 2 Corinthians 8, verses 1-5. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God, wit means known. We do you to know the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. So, iba kasi pagkawala-wala, alibay na nila yun, excuse na, sabi nila, siguro naman, nag-center na kami sa giving. Mukhang mas kami pang nangangailangan tapos kami pang bibigay. Dapat kami natin tutulungan. So, hindi yan ang kanilang reasoning, Kundi sabi ni Paul, out of their poverty, they abounded in their what? In their liberality. Hindi natin hadlang ang kanilang pagiging poor. Hindi nakahadlang yung poverty, yung kahirapan nila. To become liberal or generous. Verse 3, for to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministry to the saints. Talagang sila pa yung nagpilit, praying us with much entreaty. Siguro si Paul, sa observation ni Paul, kulang pa nga sa inyo yung kulang pa nga sa inyo, mga pangkailangan ninyo. Tapos magbibigay pa kayo, ayaw nang tanggapin ni Paul. Umahari lang Sabi siguro ni Paul, kayo na lang kumain yan, sa inyo na lang yan, kasi nakita ko naman ang kalagayan nyo.
Pero sila po ang nagpumili. Sabi niyan, praying with us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministry to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. So, hindi ho naging mahirap ang pagbibigay dahil una sa lahat, anong binigay nila? They first gave themselves, yung unang sarili. Yung wala naman, sekreto ng generous giving. Kahit anong laki ng binibigay mo, kung ang loob mo naman wala doon, parang may sabit pa rin ng giving. Parang may sabit. Pero pag unang naibigay ang sarili mo, yung giving hindi na magiging mahirap. It comes naturally. So, ganun din po ang isa sa mga ayan pa yung mga karagdagan sa mga good memories po sa Philippine Church. Yung mga conversion, mga adventurous na experiences niya, trials niya, afflictions, yung generosity ng simbahan, not only to him, but to the church in need sa Jerusalem. Nagpadala sila ng relief. Relief. What else? So, ano ba encouragement sa ni Paul, Rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Philippians chapter 4 and verse 4. So, as I said, ang joy, ay constant. Kasi hindi yan dependent sa circumstances. Yan po ay nakadepende sa right relationship with God. Na kahit anong mangyari, alam mo na all things work together for good and will always result to the glory of God. Joy is your firm conviction that all things work together for good and that everything will result to the glory of God. Yan ang joy natin. At walang makakapagpabago niyan. Walang mga bagay na makakapag-apekto niyan. Unlike happiness, ang happiness, it comes and goes depending on the circumstances. Pag favorable ang pangyayari, masaya. Pagka mukhang hindi natutupad yung expectations natin, umuwi tayong luhaan, iiling-iling, di ba? Ano ba yan? Ilang taon natin pinagplanuhan, ilang buwan na pinagplanuhan, yung pala babagyuhin lang pala tayo rito. Hindi favorable ang circumstances, di ba? Hindi mo kasi control, di ba? So, naapektuhan ang happiness dahil dependent siya sa circumstances. Okay? So, having a genuine desire to remember and focus on the goodness, kindness, and successes of others, hindi mo naman nangangahulugan na dinedenay mo yung kanilang mga failures o kanilang mga kahinaan. Pero maganda po na ma-develop po sa atin yung isang character trait na ang tawag po ay appreciative. Spell appreciate, double B, right? Appreciate. Appreciative. Yatang yan. Minsan nabobobo sa spelling, Ayan, appreciative. At hindi nyo sa dictionary nyo. Saan na tayo sa mali. Appreciate. Sakti lang yan, Double P. So, matuto po tayo maging appreciative. Hindi yung lahat na pumupuri ko para tayo ating meron kang masasabi. Natutuwa na nga lahat kailangan, hindi naman ko. Pero ganun tao, hindi pwede wala siyang masasabing pangit. Kailangan may makita siyang pangit. Alam niyo po yung ganyan klaseng tao na instead na mag-focus sa goodness, mag-focus sa good side ng iba, ang hinahanap ay yung pangit na tao. Ano yan tandayan ng carnality. O ang hinahanap ay puro kapintasan, tandayan ng yung immaturity and carnality. Sabi nga na siya nabasa ko
Parang hindi Kristiyano yung ganyan mga attitude. Yung bang kadami ng makikita mo sa isang tao, hindi yung kabutihan ang hinahanap ko, yung parati yung pangit sa tao, yung sinili-sili. Kung di mo, wala kang masila, talaga hahanapan mo pa. Talaga mag-iimbestiga pa talaga sisahin mo, riratin mo. Tapos hindi mo nahanapin yung good side niya. Panghanapin mo, kailangan, may makita akong pangit. Hindi mo magandang attitude. Kasi kung maghanap ka ng pangit, hindi ka mabibigo. Di ba naman perfect Hindi pa naman tayo perfect, di ba? Kung hahanap ka ng pangit sa isang tao, talagang meron kang makikita. Tandaan mo, hindi ka mabibigo. Kahit sa kanina pa pang tao, sabi mo napaka-tinong tao sa tingin mo, hindi ba maaaring wala kang makikita ng pangit niya. Sabi nga na kasabihan sa English, even men of iron have feet of clay. Kahit na yung statwa nga ni Nebuchadnezzar, ang legs, pakal na di ba? Pero nabahiran pa ng putik di ba? Yung with clay, yung paa, with clay. Ano ba yung clay? Di ba yun ang kahinaan ng bakal? At nahaluan ng putik yung bakal, di ba? Kahit anong tigas ang bakal kakalawangin yan, dun mo sisimula yan. Yan ang sinasabi na walang tao talaga yung nasa kanya lahat. Wala siyang kapintasan. Walang ganun. Si perfecto nga lang marami rin kapintasan Di ba? Ako may kilalang perfecto. Dalawa na kasi junior siya, hindi senior. Pero marami rin pangit sa wala. Kung kahanap ko talaga ng pangit sa tao, talaga kay Marik hindi ka talaga mag-ibigo. Pero pagka mananampalataya na tayo, maganda ko na salit na hanapin natin yung pangit, hanapin natin yung maganda sa tao. Ano yun? Sige, ito mga feelings niya. Ayan naman yung mga naging kabutihan niya. Yun ang mananaig. Yan ang actually ang tema ni Paul sa Philippians 4:8. Alam niyo yung verse niya? Ganda ng verse niya Philippians 4:8. Doon yun whatsoever things, di ba? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, hindi yung ugly. Hindi yung ugly sa isang tao yung hinahanap. Kundi yung lovely. Whatsoever things are of good report, hindi yung talaga, ano mga ginawa ng kapalpakan? Good, yung bad report ng mas buhay ka pag bad report yung yung mapapakinggan mo Ano pa? Sige, siguro, sabi ko na sinasabi ko na May tinatago mo itong tao na yun Di ba? Mas alive ka pag yung bad report. Dapat yung mga bad report, maaari lang. Pagtutulong-tulungan na natin yung kapalan, umuusli, kapalan natin. Diba yung sabi ng Bible? Love covereth multitude of sins. Nakakakita ka ng mabaho sa isang tao. Pag mo nakakalimpa, aalin pa para bumaho. Hindi lang ako mabaho ako ng ibang tao. Sana pagtulong-tulungan na lang yan at akalan, at coveran. Maaari lang, wala na makakita, wala na makaamin ka. Yan ang sinasabi na, love covereth multitude of sins. Sabi ni Paul, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, not ugly, whatsoever things are of good report, not bad report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things, yung may kapurihan. Hindi yung ikasisira ng tao na yung bad praise, mga aalis ng kapurihan. Ikakasirang puri, Yan ang ating isipin. Huwag lang yung isipin natin. Isipin natin yung meron namang magiging dahilan na mabigyan ka ng appreciation o papuri sa isang tao. Siguro naman sa 100 na ginawa ng isang tao, 80 ang pangit Doon ka lang tuloy sa 20 na maganda. Umikit ka na lang dun sa mga 80. Sa 80 na pangit na ginawa niya, napakarami 80, bere mo, 80%. Kumikit ka na lang doon. Huwag mo na lang dumilat sa 20. Diba? Everybody happy ka.
Diba? Everybody is happy. Ito lang isipin mo eh. Sabi mo, napaka sama na ugali. Yun na nga eh. Kahit napaka sama na ugali, binahal ng Panginoon eh. Isip niyo ba yun? Bumaba ang Panginoon para sa Kanya. Pero kayo sa Kristiyano hindi matanggap kasi masama ugali. Eh ba't ang Panginoon minahal siya? Namatay sa krus para sa Kanya. Diba? Sa ilan ba namatay ang Panginoon? Patuloy sa Kanya. Kaya yun lang isipin natin. Sino naman ako para hindi siya matanggap? Kaya Panginoon na tinanggap siya. At namatay ba para sa Kanya? Siguro, dapat na baguhin ko rin yung aking attitude towards this person. So, pag-aaralan natin yan. Sinasabing madali o ano, lalo kung hindi natin naging habit, medyo mahirap yan. Pero magandang yan. Magandang yan ang ma-develop natin. Magandang yan ang ma-practice. At least, everybody happy, Maging masaya ang karoon ng harmony. So, malilesen yung ating mga frictions, malilesen yung mga siguro. Okay, tayo yung manalangin. Pati po sa ating pagkakaloob before we hear your requests. Salamat po, Ama, sa ito, sa palalan ng mga salita. Katawad po, Ama, sa mga keniyo. Salamat sa episode nito, Ama, na Lord niyo po na magpahalo ngayon, manatili na at aming pagpapagalayan. Dahil sa inyong lalo din naman na ito po'y kapulutan ng araw at may pamuhay sa po ang mga ito. Pagsilbing gabayan ito kami, Ama, sa aming mga kalagi sa silbatan ito. Ang matutunan namin ang tamang maglakad sa kasalanan ng mundo. Ang matulungan kami, Ama, na magbigay ng aming mga ilaw, ang mga matutoo sa Barubiyan, kasamanan, nalilib ng mundo. Ama, makita ng mga tagasang libutan, ang pag-ibig na pinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin. At mahalata nila na indeed we are your disciples. We bless our tithe and offerings this evening. Also the requests of I remember ang kabigatan na amang pagkakot. Katugunan at kagaanan naman sa kalooban ng mga suliranin. Lalo na po ang mga health problems, mga difficulties na mga pinagdadaanan sa buhay. Ako ang mga nilalanin sa ngayon ng Jesus.